Sa gitna ng tensyon sa Middle East, nagpapatuloy ang big-time hike sa fuel prices sa Pilipinas, March 2026, kung saan tumataas ang presyo ng diesel at gasoline. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. May mga panawagan sa gobyerno na ipagpatuloy ang eksplorasyon sa WPS kahit may banta ng China, gaya ng ginagawa ng Indonesia at Malaysia na nag-a-assert ng kanilang soberanya sa kani-kanilang katubigan. Ang mga deposito ng langis at natural gas sa West Philippine Sea, WPS, ay itinuturing na pangunahing solusyon sa pagtaas ng presyo ng crudo sa Pilipinas, ngunit nananatili itong potensyal pa lamang dahil sa mga hamon sa seguridad at limitadong operasyon at matinding hamon sa geopolitics. Ayon sa mga pag-aaral, ang WPS ay nagtataglay ng tinatayang 11 bilyong bariles ng langis at 170 trilyong cubic feet ng natural gas. Ang paglinang sa mga reserba, partikular sa Recto Bank, Reed Bank, ay makakabawas sa matinding pagdepende ng Pilipinas sa imported na langis mula sa Middle East. Ang sariling supply ng energy ay maaaring magpababa sa presyo ng petrolyo at kuryente sa bansa. Ang mga deposito ay nagkakahalaga ng trilyon-trilyong dolyar na makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang pinakamalaking hadlang ay ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea, kabilang ang mga bahagi ng EEZ ng Pilipinas kung saan matatagpuan ang mga deposito. Bukas ang Pilipinas sa pakikipagtulungan, joint exploration, sa China, ngunit binibigyang diin ng gobyerno na dapat itong naaayon sa batas ng Pilipinas. May interes ang mga kumpanya mula sa US na tumulong sa eksplorasyon, ayon sa Philippine Envoy. Sa kabuuan, ang langis sa West Philippine Sea ay isang long-term solution na maaaring magpalaya sa bansa mula sa import dependency, ngunit nangangailangan ito ng matatag na paninindigan sa soberanya at maayos na diplomasya upang mapakinabangan. Sa ngayon, ang bansa ay umaangkat pa rin ng 78% ng pangangailangan sa petrolyo dahil sa kakulangan ng aktibong pagmimina sa WPS. Ang agawan ng teritoryo sa China ay nagdudulot ng panganib sa mga investor. Maraming kumpanya ang nag-aalinlangang maglegak ng pondo sa eksplorasyon dahil sa banta sa seguridad ng kanilang mga tauhan at pasilidad. Maraming kontrata, tulad ng Service Contract 72 at 75 sa Recto Bank, ang pansamantalang itinigil o sumasailalim sa review dahil sa isyung diplomatiko at pambansang seguridad. Kahit magsimula ang paghuhukay ngayon, aabutin pa ng maraming taon bago ang mga deposito ay maging handa para sa komersyal na gamit sa mga gasolinahan. Kung ganap na magagamit ang yaman ng West Philippine Sea, maaari nitong mapababa ang dependency sa Middle East at gawing mas stable ang presyo ng crudo at kuryente sa bansa sa loob ng susunod na 20 hanggang 100 taon. Ang langis sa West Philippine Sea ay nakikita bilang fuel for the future, na kayang magbigay ng energy security sa Pilipinas, ngunit kailangan ng matinding political will at pagprotekta sa soberanya upang mapakinabangan ito. Noong January ngayong taon, inanunsyo ang pagtuklas ng bagong reservoir sa Malampaya East 1, inaasahang makapagbibigay ito ng karagdagang supply ng kuryente para sa humigit kumulang 5.7 milyong kabahayan. Bagamat inanunsyo ang pagkakadiscover nito noong January 19, 2026,
kailangan pa ng halos 1 taon o higit pa para sa pagtatayo ng mga tubo, pipelines, at koneksyon nito sa kasalukuyang pasilidad bago ito tuluyang mapakinabangan. Ang bagong source na ito ay makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng kuryente at pagpapatatag ng supply sa Luzon, lalo na't paubos na ang gas mula sa lumang balon ng Malampaya. Matatagpuan ang bagong reservoir humigit kumulang 5 kilometro sa silangan ng kasalukuyang Malampaya Field sa offshore Palawan. Sa ilalim ng Phase 4 drilling campaign ng operator na Prime Energy, patuloy din ang pagsusuri sa iba pang mga balon gaya ng Camaguo 3 at Bagong Pag-asa upang mas lalo pang mapahaba ang buhay ng Malampaya hanggang 2035 o higit pa. Ang industriya ng langis at gas sa Pilipinas ay kasalukuyang humaharap sa matinding hamon dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East ngayong March ngayong taon. Dahil sa halos 70% hanggang 78% ng krudo ng bansa ay nagmumula sa rehiyong ito, direktang nararamdaman ang epekto ng sigalot sa presyo at supply. Ayon sa Department of Energy, DOE, mayroon pang sapat na reserba ng krudo at petrolyo na tatagal ng 50 hanggang 60 araw. Ang banta sa Strait of Hormuz, ito ang pinakamalaking panganib, kung tuluyang masara ang rutang ito. Mapuputol ang daloy ng langis mula sa Middle East patungo sa mga refinery sa Asia, tulad ng Singapore at South Korea, na pinagkukunan din natin ng mga finished products tulad ng gasolina at diesel. Sunod-sunod na ang oil price hike, nararanasan na ang mahigit 10 magkakasunod na linggo ng pagtaas sa presyo ng diesel at kerosene, at 8 linggo para sa gasolina. May mga babala na maaaring umabot sa 90 pesos bawat litro ang gasolina kung hindi huhupa ang tensyon. Ang bawat 10% na pagtaas sa presyo ng langis ay tinatayang magdaragdag ng 0.4 to 0.5 percentage point sa inflation rate ng bansa, na nagpapamahal sa bilihin at transportasyon.